nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Tanong ngayon. Dahil pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ang tungkol sa National Poison Prevention Week na may temang sa bawat trending at pag-click, mapanuring pag-iwas sa pagkalason. Tanong po natin, ano kaya sa tingin nyo ang pinakakaraniwang sanhi, pinaka-common na dahilan ng pagkalason sa bahay? Ayan. Letter A. Uy, may multiple choice. Gamot. B. Panlinis at chemical. C. Pagkain. O D. Pesticides o insecticides. Ayan ha. Kung may sagot na po kayo, i-text nyo na po sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS, your community radio. Again, alin po o ano po sa tingin nyo ang pinaka-common, pinaka-karaniwang sanhi ng pagkalason sa bahay? Gamot, panlinis at chemical, pagkain ba o pesticides o insecticides? Sa Ley Informao, Prevenir enfermedad y saber el magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, muli po nating makakasama ang Zamboanga City Medical Center para sa ating segment Serbisyo con Compasyon. At gaya nga po ng aking nabanggit kanina, pag-uusapan po natin ang tungkol sa National Poison Prevention Week. Ayan, ano nga ba ito at bakit mahalagang pag-usapan natin itong topic na ito ngayong araw na ito? Makakasama po natin ang isang toxicologist from ZCMC, Dr. Fatima Ayesa Incagan. Doc, good morning. Welcome po sa ating program. Good morning po. Buwan salud. Magandang umaga po sa inyong lahat, Ma'am Sarah, at sa mga viewers and listeners po natin. Yes. Assalamualaikum also. Yes, good morning po. Maraming salamat po, Doc, sa inyong oras at panahon. Siyempre po, sabi ko nga kanina, pag-uusapan natin itong tungkol sa Poison Prevention Week. May ganito po palang awareness, Doc, no? Bakit po kaya taon-taon may ganito po tayong awareness po para po sa ating mga kababayan? Yes, Ma'am Sarah. So sa Pilipinas po, ang National Poison Prevention Week ay opisyal na itinatag po sa pamamaraan ng Proclamation Number 177 noong 2009 po. So every last week of June, it is being celebrated po. So ang proklamasyon ito po ay ipinalabas po bilang tugon sa patuloy na pagdami po ng mga kaso ng pagkalason sa ating bansa. So parang it is to raise po awareness regarding poisoning cases po. Kasi it happens actually everywhere po eh. Kasi nga po parati namin sinasabi na ang mga lason ay nasa paligid lamang po. Dumarami po pala ang ating mga kaso nito. Ano pong dahilan, Doc? Bakit po dumarami ang kaso ng mga nalalason po? So yung poisoning cases naman po, actually ever since naman po talaga may mga cases na tayo. Pero mas nagiging marami po siya kasi nandun na rin po yung awareness ng tao na kapag may mga exposures po sila sa lason, talagang nagpapakonsult sila. Kaya nagre-reflect na din po ito sa census po natin dito sa Zamboanga City Medical Center and sa iba din pong mga poison control centers po. And of course, as we all know, mas marami na tayong iba't ibang klase ng products. So halos lahat po nito, no, may mga chemicals, no, may mga kasama po itong mga may mga gamit po na inilagay dito. Okay, so usually
yun po yung mga chemicals na incorporated po sa products natin. Kaya we should always be careful po sa mga binibili natin. Dito po ba, Doc, sa ZCMC, per observation nyo po or baka may data, marami din po ba tayong mga pasyente ang naidadala po sa ZCMC dahil nalason, na poison po? Yes po. So here in Zamboanga City Medical Center po or sa General Hospital, so marami-rami din na po tayong cases po regarding poisoning, no? So previously kasi lang siya, pakonti-konti lang. Pero recently po, nag-i-increase po talaga yung cases natin. So last year, around naka 800 plus na rin po kami ng different types po of poisoning. So here in our city po, sadly, ang number one po natin last year is actually illegal drugs. Okay? And then followed by snake bite po, and then mga pharmaceuticals na po. Yung illegal drugs po pala, Doc, pwede ding makalason sa ating katawan. Yes. Paano po ito, Doc? Yes, opo, definitely po considered po ang mga illegal drugs na isang klaseng lason po kasi ito po ay may mga halong chemicals din po, of course, no. Actually, hindi lang naman yan yung mga shabu or methamphetamine. Included din dyan yung ating mga nicotine, no, or yung mga vape-containing po products natin na may mga synthetic cannabinoids na din po. And lahat po ng ito is considered to be poison po. Kasi it affects po our health, no? And most of our cases, if you can see naman po, ito yung mga patients natin na some of them will come in na mentally not stable, no, nagwawala, wala sa isip. So, kaya po siya considered po na poisonous. lason. Oo. Ibig sabihin, Doc, nasisira siya sa illegal drugs dahil na-poison na pala po ang kanyang katawan, ang kanyang brain, ganyan po. Nabanggit niyo rin po kanina, Doc, no, yung snake bites. Alam ko po, marami rin po tayong record ng snake bites. Yes po. Actually, with regards to snake bite, from the last previous years pa po talaga, actually yung top 1 talaga natin is snake bite. So last year na lang po tayo nagkaroon ng bagong top 1, which is sadly, no, again, yung ating illegal drugs po, or most specifically po yung ating methamphetamine or shabu. Marami po tayong cases ng snake bite, no, and hindi lang po siya actually contained here in Zamboanga City, pero coming from different provinces pa po. So we do handle po the Zamboanga Peninsula, and then including Basulta po. Itong snake bite po ba, Doc? Meron po ba itong parang, itong season na ito, expected maraming mga pasyente ang pwedeng makagat ng ahas? Kasi paano po ba yung term? Breeding season ba din yan sa kanila? Or ano po ba? Mating season po. Mating, opo. Sige po. So may season po ba yan, Doc? Apo. So yung mating season po kasi talaga ng especially yung ating king cobra po is January to April to May. No, so diyan po very active po sila. So medyo madami-dami din yung cases natin from the nung past few months po natin. Pero actually, ngayon po hindi na tayo like parang dun lang magiging alert, no, with our snake bite cases. Pero actually, it occurs any time of the year na po. Kasi pag may mga baha din po, so nadidislocate, nawawala din po sila sa nature nila. So nagkakaroon din po tayo ng mga cases. And kapag sobrang init din po, nagiging din po kasi syempre naghahanap din ng food yung mga snakes natin, kaya po sila po ay nare-relocate po. Usually po ba, Doc, anong mga ahas po ang poisonous? Syempre cobra, number 1. Yes, opo. So yung mga poisonous po natin or venomous rather, no? Venomous rather. So we do have our cobra. Ito po yung mga syempre very common and marami po tayo. So yung mga Naha, no, Naha family, at saka yung ating Ophiophagus hana or yung king cobra po. So we have sightings here din actually, no. And then next po yung viper natin. So ito naman po yung mga snakes that we see kung ang cobra po nasa lupa, ang mga viper naman po is usually seen sa mga trees, no? So sila po yung mga nasa trees po na natutulog lang, no? Akala natin tapos dahon we also have, yes, opo, akala nyo parang trunk lang siya, pero snake na pala. Yun. Pero mostly yung color po nila is green, no? Yung viper green natin. Yes, oo. And then sila po yung usual na triangular po, yung kanilang ulo, yung head nila. And then we also have po here in the Philippines yung ating sea snake. Kasi in different countries naman po, we do have different species po ng mga venomous na snakes. So bukod po ba, Doc, sa illegal drugs, snake bite, ano pa po yung mga other cause po ng pagkalason sa ating mga tahanan or community?
Mm-mm. So, narinig ko nga po yung question nyo kanina before we started, no? So, in our homes po, actually, lahat ng yun ay pwedeng maging causes po ng poisoning sa mga bahay-bahay. Of course, pagpunta mo ng CR, nandyan po yung mga chemicals natin, mga palinis po natin, no? Yung mga toilet bowl cleaners po natin, no? Yung mga Zonrox natin, lahat po ito ay pwede pong maging sanhi ng pagkalason. Okay? And then we also do have po pagpasok sa room, no? Syempre nandiyan yung mga pill box natin, no? So yung mga gamot po natin actually, even yung mga maintenance medications po, pwede po itong maging lason, lalo na po kapag hindi siya intended for that person. For example, ang pinaka-common po na cases natin ng accidental poisoning ay yung mga batang kumain po or nakainom ng gamot ng kanilang mga magulang or ng kanilang mga ate at kuya. And then, hindi lang po yun, may mga bata rin po na na-overdose, no? Kasi po, nauubos nila yung kanilang mga multivitamins, lalo na po yung mga chewables, lalo na yung mga gummy bears na gamot, no? Supposedly ascorbic acid o vitamin C. Tapos, instead of one lang po a day, nauubos po nila kasi nga po medyo masarap din, no? Yung mga lasa nito. So, ayun po. So, that's why we always keep on telling, no, especially the parents po, to always keep your medications po, kumbaga stored properly and away from the children po. May mga produkto rin po ba na karaniwang nasa bahay na lang namin na maaaring maging mapanganib at maging sanhi po ng pagkalason? Kanina po na-mention yung mga products po, no? Yes, opo. Yun na po, yung mga paninis. Yan po kasi mga pinaka-common po, no? So, yung mga ginagamit natin. Even po, if you're familiar with lye, or yung lihiya na ginagamit natin sa kutsinta. So, actually, that's a type of caustic po siya, no? So, alkali po siya. And kapag na-ingest ito accidentally, it can cause po talaga corrosive, no? Parang corrosion, kumbaga. Or masusunog po talaga yung gastrointestinal tract ng tao na nakainom nito. So we had this case po sa isang hospital na accidentally, no, na nailagay sa ref. So akala ata ng bata parang juice, no? So nainom and eventually po nagka-butas-butas po yung kumbaga yung intestinal tract ng bata. And so naoperahan po. So yung mga ganong klaseng instances lang po na pwede naman po talagang ma-prevent, no? And yun nga po sinasabi natin na accident lang, but actually prevention is really better po than cure. So if pwede po maging toxicovigilant tayo or always po aware of our surroundings and the poisoning around us or poisons, no, na nasa paligid po lamang. Ayan. Sige Dok, pwede nyo rin po ba kaming bigyan ng mga symptoms po? Paano ba namin malalaman kung itong taong itong anak namin, kapatid namin, nalalaso na po pala? Oo. So actually po, iba't ibang klaseng lason, pwede din pong iba-iba, no, yung kanilang mga symptoms. So if we talk po of for example yung mga caustics natin o yung mga nakakasunog po, no, kagaya ng acids natin, alkalis, yung mga chemicals po natin sa bahay, kagaya po ng mga Zonrox, no, accidentally pwedeng nainom ito na yung pinaka-common din po na case, transfer sa isang mineral bottle na walang label. So, akala syempre na pagkakamalan, na iinom po ng mga bata natin. And we really have that case po, no? So, yung mga symptoms po, usually, first, pinaka-common na symptom po talaga is, kumbaga, gastrointestinal upset or GI upset po, wherein nagkakaroon po ng vomiting episodes yung mga patients po natin, no? Sumasakit yung tiyan, and most of the time naman po talaga na, kumbaga, parang nanonote po nung patient na parang iba yung lasa ng aking nainom. So, kapag nagkaroon na po ng ganong hint, mas better po na wag nang magbigay ng kung ano-ano. You can actually call us immediately or bring the patient to the nearest health facility po. Barangay Health Center or sa mga hospitals po natin here in the city. Halimbawa po, Dok, no, may nainom, may nakain, ilang minuto po ba yan usually or oras bago po tumalab yung poison? Yeah, so it will vary din po, no, so kung anong klaseng lason siya. So for example po, meron po tayong mga kumbaga gamot na it will take, for example, accidentally, no, na nainom ng mali or mali po yung dosing. Like for example po, no, very common, yung pinaka-common po natin na gamot na naging sanhi ng pagkalason is paracetamol. So sa mga cases po ng pediatrics natin, pwede pong mali yung dose or mali yung bottle. For example, ang order ng doctor is syrup.
Tapos yung nabili po natin is drops. So actually, small amounts po ng paracetamol in a drop, no? Mas malaki po actually yung milligram niya. Mhm. So, pwede pong ganun po yung mga example of cases natin. And then, itong paracetamol po kasi, pwedeng masusuka-suka ka lang muna, sasakit ang tiyan. Tapos, eventually po, nagkakaroon kasi tayo ng problem with our liver. Hepatotoxic po siya, kumbaga. Mhm. So, eventually, pwede pong magkaroon na ng pag-yellow, no? Yellow na mata, yellow na balat, no? Pero, usually naman po napapansin ito kasi magiging iba na po yung pakiramdam ng patient natin. Mhm. So, yun po yung mga one of the common pharmaceuticals po na pwedeng it will take time pa po para magkaroon po ito ng sobrang toxicity. Pero most of the time, kapag, for example po, yung ating mga Zonrox, no? So, pagkainom pa lang po talagang, syempre malalasahan mo siya na Mhm. iba po yung lasa. And then, you will eventually have that pain in the throat, no? Yung parang nauseated ka, gusto kang Mhm. masuka. Mhm. And some of the time, pwedeng mayroong pagkahilo or sakit ng tiyan. So, pag may mga ganong symptoms na po tayo, wag na pong magdalawang isip, no? Dali na po agad ito sa nearest health facility or even po yung mga inhalation, no? For Mhm. example, meron pong umuusok po, no? Sa mga factories natin, for example po, or even sa mga gas stoves po natin, no? Pwedeng magkaroon ng mga leak and then that can eventually have effects din po. Pwedeng may hilo. Okay? So, pag may mga ganong incidents na po tayo sa bahay, mas better po na, kumbaga, hanapan ng way to stop it para Mhm. mas lesser po yung magiging patients natin or yung casualties po natin. Yung realization ko tuloy ngayon, Doc, no, kahit pala sa loob ng bahay, ang daming pwedeng materials doon Yes. na Yes, mag-cause. ma'am. Kahit yung mga, ano po yung mga beauty products, Opo. no? Kahit yung alcohol po natin, actually, marami din po kaming cases ng alcohol na poisoning wherein napagkakamalan or naiinom ng mga bata, no? Mhm. Dinidilaan, for example, or Mhm. nabuhos tapos kinakain na po nila, iniinom na po pala nila. So, Mhm. ganun po yung mga scenarios ng mga accidental poisoning po natin. Parang kahit kung may mga matatanda rin po tayo kasama sabay na may Mm, dementia yes. or Alzheimer Yes, po, opo. no? Yes. Yes, so let's not forget also our geriatric population, no? So, yun po yung dementia, very common din po yan. So, some of them will take their medications twice, thrice, kasi nakakalimutan na po nila na uminom na po pala sila. So, yung mga ganong cases po, dapat po, instead of the patient handling her or his medications, no? If you know na hindi po sila pwedeng or hindi sila responsive enough, no? So, mas better po na other adults will get hold of the medications tapos ibibigay na lang po ito sa patient. Tsaka tama rin po ba, Doc, no? May mga parents kasi, may mga nanay na halimbawa magkasakit ang anak nila, sila na bahalang magtansya sa paracetamol, Yes. painumin. Yes. Opo. Exactly po. So, kaya po sinasabi natin na better consult the doctor first before taking our medications para sigurado po tayo na nasa tamang dose tayo, tamang frequency, tamang kumbaga time kung kailan natin ito iinumin and until when po. Mhm. So, yes po. Yes po. Kanina rin po, Doc, no, na mention nyo na kapag nalaso na, wag na palang paiinumin ng kung ano-ano. May mga paniniwala po kasi, Yes. Doc, like inom ka lang doon ng isang raw egg, yung ganyan. Yes, apo. Pwede po Apo. ba yun, Doc? Ano yung mga misconception na dapat natin itama? Oo. So, with regards to that po, yung mga first aid po na ginagawa natin sa bahay, hindi po lahat po ay tama, no? And hindi po pwedeng kung ano po yung kumbaga napasa sa inyo, yun na po yung i-adopt natin. So, much better po na we do research, no? Magbasa din po tayo. Online, pwede po, no? So, para ma-prevent po natin yung further harm to the patient. For example po, no, binigyan agad natin na nakainom po ito. For example, sabihin natin nakainom po siya ng muriatic acid. Mhm. Okay? And then, naalala mo na pwede pala yung raw egg or gata or gatas, no? So, bigla mong binigay ito sa patient, which is a no-no po talaga yon kasi muriatic acid is a caustic and pwede pong magkasunog-sunog po yung ating lalamunan. So, pag binigyan mo ng another drink, no? Another trauma po yon sa gastrointestinal tract ng patient natin. So, we do not advise po to give anything, no, sa patient natin. Though, for our mga mild na caustics po or kagaya ng mga Zonrox po, no, and then very small amount lang naman and nasa 30 minutes pa po tayo
from the time na na-ingest, we can actually give po yung raw egg natin. So, depende din po ito sa dosing po sa pedia and sa adult. Pero much better pa rin po if you do call our hotline immediately po, and we're open naman po 24/7, or you can message us po sa Facebook pag nagkaroon po kayo ng ganitong incident para matulungan po namin kayo kung ano po yung tama at hindi, no, na or bawal na gawin kapag nagkaroon po kayo ng mga poisoning exposures or incidents po. Doc, So much better na pong wag na lang pong magbigay ng kung ano-ano, or for example sa snake bite din po, no, madalas po na dumadating yung patients dito na may tali na, okay? Tapos may mga open wounds na po may sila. ahos na, amoy ahos na po. Yes, tapos kung ano-ano na po yung nailagay doon sa sugat po, no, bawang sibuyas, kung ano-ano pa po. So actually that's a no-no na po para para lesser po yung chances of infection din po. So, pag dito tayo sa snake bite, Doc, ano ang gagawin nila pag nakagat? Yes. So, kapag kayo po ay nakagat or may kilala kayong nakagat or neighbor po ninyo, much better po na hugasan lang yung area, soap and water, and then wag na po talagang galaw-galawin yung area po kung saan nakagat yung patient. Stay still, dapat po pakalmahin din yung patient, and kumalma din po tayo kasi syempre nagpapanik na most of the time. So, kalma lang po muna, hugasan yung paa or kung doon po yung bite, and then call us or go na po to the nearest hospital or proceed na po dito sa Zamboanga City Medical Center para maobserbahan po natin. Pero yun po yung parati naming sinasabi din po na hindi naman po talaga lahat ng snake may venom. Okay? So, pero much better pa rin po na matawagan nyo kami para we can guide you po of what to do. Even po sa mga hospitals or doctors natin, barangay health workers po natin, you can actually call us po anytime. So, hindi po totoo na pag tinali nila, mapiprevent nila yung poison paakyat ng katawan? Actually po, actually yan po yung one of the reason that we do our bandaging din po, pero mostly it's just to immobilize na po the affected area rather than to stop yung yung pagkalat ng venom, kasi mabilis naman po talaga yan once talagang kumbaga nag-transfer po yung snake natin ng kanilang venom sa patient, talagang po nandun na yon, no? So hindi na po natin siya pwedeng talian para sabihin to prevent pa po yung pagkalat. Kasi yung mga cases naman po ng snake bite natin, it varies din po. So kung very venomous po, right, kumbaga pagkakagat pa lang, no, pwede pong mahimatay or mahirapan na pong huminga, magkaroon na po ng paralysis yung mga patients natin. Okay, so wag na pong dalhin sa albularyo, sa hilot, no? Yes. Please proceed na po talaga to the kumbaga nearest health facility. Kasi nagkakaroon po ng parang misconception na dinala namin sa hilot nabuhay naman. Kasi naman po, pwede po yung mga ganong cases po non-venomous naman po talaga yung kanilang bite. Kaya hindi naman po talaga sila malalasan kumbaga. Kaya nung nadala sa hilot, naging okay lang. So what if po yung case natin venomous pala, cobra pala, viper pala. So we really have to take care of the patient and monitor po, no? Kung ano po yung mga envenomations na pwedeng magkaroon sila. So in short din po, Doc, no, walang pwedeng home remedy kapag ikaw ay nakainom, nakagat, or may nakain. Tama po ba, Doc? Yes. Wala po tayong general, kumbaga, na remedy for poisoning cases. So it will vary po kung ano po yung lason or yung toxin or yung venom po, no, na i-transfer po sa ating patient. So iba-iba po yung symptoms nito. Kaya mas better po na tumawag po tayo sa mga experts, no, sa Zamboanga City Medical Center Poison Control Center po, or sa CCMC po ng mga natin, no, teleconsult. Pwede pa rin po para ma-refer po nila sa amin yung mga patients na ito. Naisip ko lang din ba, Doc, may mga listeners tayo siguro ngayon na nasa isla. May mga listeners po talaga tayo yung mga nasa isla, nasa mga bundok, at malayo po sa kanila kahit ang health center, kahit ang hospital malayo. Paano po sila, Doc? Anong gagawin nila? Yeah, actually yan po yung one of the parang problems din po that we have. Kasi nagkaroon po kami last time ng parang puffer fish, no? O yung opo, no, yung sa ating puffer fish Olotanga po na ba very yan, Doc? common. Yes, meron po tayo. Yes po, exactly po. No? So, nung na-realize namin na kaya pala late na dala, kasi sobrang layo pala ng kanilang area. So, hindi na po din natin talagang parang, hindi na natin, kumbaga, hindi na natin sakop, kumbaga, yung mga problems or issues na yun. But we can actually still help pa rin po
they can call us po and we can guide them of what to do. So, the best thing po pa rin talaga is to bring the patient to the nearest po. Or kung may malapit po sila na matatakbuhan na healthcare worker or may idea po of kumbaga how to manage a patient. No? Mhm. Kahit po yung ating mga tanod po actually, kung sila po yung pinaka-nearest na pwede nilang takbuhan, pwede pa rin po, and then the tanod will just call us kung ano po yung pwede namin i-recommend na mga remedies, no, kung hindi po kayang dalhin sa nearest health facility. For example po, snake bite po ito, Mhm. na hopefully dry bite lang, for example. So pwede naman pong wound care lang, and then babantayan namin for infection. Kung magkakaroon po, then we give our antibiotics and of course our mga pain medications po. Mm-mm. So most of the time naman po for poisoning cases, nagiging din siya supportive po yung ating management. Mhm. So yes po. Ayan. At ako, parang panawagan din muli sa ating gobyerno, no, na ay nako, invest na tayo ay tumutok Yes sa po. pagnanakaw, hindi na natin maitanggi yan, may mga ganyang record. Bakit hindi natin i-train? Bakit hindi tayo maglagay ng mga karagdagang mga health facilities, lalo na sa mga liblib na lugar? Kasi minsan po, yung ikinamatay ng pasyente, yung layo talaga ng health center Agree. or ng mismong ospital. Hindi po dahil hindi kayang magbigay ng tulong diyan, kundi yung mismong Tulong, layo. yes. Yung walang kalsada, sa kalsada pa lang walang maayos na kalsada, Yes, ma'am. walang transportation, ang layo. Minsan hindi pa train yung mga nasa barangay kasi walang activity, walang programa na ginagawa para mas maging helpful ang ating mga leaders sa community. So panawagan po natin, no, sa ating government na sana po gumising na po kayo, maawa naman po kayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga liblib na lugar. Minsan active lang tayo, nakakarating lang tayo dyan pag election. Pag wala ng election, wala na, nakalimot na tayo na may sityo pa pala dyan sa may bandang bundok, sa may bandang isla. So panawagan po natin yan, maawa naman po kayo. Kung wala kayong puso para sa ating mga tao, wag na kayong tumakbo. At doon po sa mga tao, may election ngayong November siguro, may election, please po, maging responsable na tayo sa pagpili ng ating mga leader kasi kung hindi, ang inyong pinansyal, ang inyong health ay maaapektuhan. Akala mo lang wala silang kinalaman dyan, meron po silang kinalaman dyan. So Doc, no, bago pa po ako mag-sermon dito, pwede nyo rin po ba kami, Doc, bigyan muna ng idea, pag nasa ospital na po, Doc, para hindi sila matakot, ano-ano yung mga pwedeng gawin sa kanila? Injection po ba? May gamot po bang pwedeng ibigay? Yes po. So again po, I would like to emphasize na different poisoning po, no, or venoms po, iba-iba din po yung ating management. So most of the time po talaga yung pinaka number one na priority po namin is to really stabilize kumbaga yung mga patients. Kasi some of them po, for example, cobra bite, no, pwede pong wala na silang malay or may paralysis na po yung kanilang breathing. So yung pinaka first thing po na ginagawa natin is to really kumbaga stabilize them, no? Oxygenation, kung kailangan po ng intubation. And most of the time naman po, lalo na kapag snake bite po, intubated sila for 1 to 2 to 3 days. And then eventually po na-extubate din natin. Kasi we do have our antivenom din naman po. And most of the time, we will give antibiotics, pain medication. So, mas better po talaga na stable po yung patients natin. And then, of course, kailangan po talaga ng mga intravenous, no, na fluids po natin. So, dextrose po, nakakatulong din po ito. Sugar monitoring. And then, depende pa po kung ano po yung symptoms po ng patient natin. So, we do manage these patients po clinically. So, depende po kung ano po yung nakikita nating signs and symptoms nila. Yun po yung pinofocus natin. And then, that's why po we did our kumbaga trainings kumbaga, so for us to know din po ano yung mga specific na mga lason po na kailangan talaga nating bantayan. And then yun po, tapos yun po yung usual na parang patients pa rin po kayo even for our illegal drugs po. We still we want to emphasize also to the community po that these cases po are actually we consider them pa rin as patients. So, kapag may alam po kayo na medyo iba na po yung kanyang behaviors, no? And then you consider na baka ito ay napasama sa barkada, for example, you can actually bring them here po for consult. And then, wag po kayong matakot na wag kabahan na baka mapulis or mahuli po sila, no po. So, here in CCMC, you will all be like patients, kumbaga.
we are here to really parang protect you po and treat you. Okay, so hindi lang po yung clinical na symptoms, we do referrals din po. So before napapauwi yung mga patients natin na exposed to substances po or illegal drugs, we do refer them din po to our psychiatry team para po ma-address kung ano po yung mga causes or kung ano po yung mga nag-trigger sa kanila to use these illegal drugs. Kasi yung iba dyan, baka family problem, broken marriages. Opo, yes, ma'am. Opo. Yes, we do understand po talaga. Kailangan po nandun yung empathy natin sa mga patients natin. And then, by the way, Ma'am Sarah, na-mention nyo kanina no, yung hirap po ng mga patients natin. So, actually po, in Zamboanga City Medical Center, kasama po yung ating public health unit, we do go to communities po. So, kung may mga areas po kayo dyan na medyo malayo puntahan and you would like us to conduct a training with, for example, yung mga snakebite trainings po, no, sa mga first responders natin, we can actually do that po. And here in Zamboanga City, actually, mayroon na po tayong mga barangay health workers for barangay kumbaga that were trained to be first responders. And then we do talaga pong dinidistribute namin yung numbers namin para po kung nagkaroon ng ganung mga cases na mga lason and denominations po, they can call us immediately. Ayan. Ako, thank you po talaga, Doc, ha, sa tulong ng ZCMC. Under po tayo ng DOH, Doc, no? Ito po ay... Yes, initiating po tayo. Yes po. So, mag-take advantage po ang ating mga tagapakinig. Baka gusto nyong mag-avail ng mga ganitong serbisyo para po kayo ay mas maging knowledgeable at alam nyo anong gagawin sa inyong community, i-contact lamang po ang ZCMC. Doc, yes po, Doc. Saan po sila pwede? Yes. Yes po. So, yeah, you can also search po our page sa Facebook. So, we do have the CCMC Poison Control Center po. You can just like us. Tapos, you can actually see different infographics din po sa page namin. So, iba't ibang klase ng lason po. Meron tayo dyan mga infographics po or mga posters, kumbaga, no, na pwede nyo makita kung ano yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin, no? And then, you can actually call us po directly. Hanapin ko po. So, ito po yung number ng ZCMC Poison Control Center po. 0917-7709-379. Okay. 0917-7709-379. Yan po ang ating number, Doc. Yes po. Ang ating official page ha sa mga tagapakinig natin, sa mga barangay kapitan dyan, ZCMC Poison Control Center page po. Ayan. Oras natin mga kaibigan, 8:18 ng umaga, Doc, sa ating pagtatapos po ngayon. Ang ating tema sa bawat trending at pag-click, mapanuring pag-iwas sa pagkalasot. Ano po ang inyong mensahe po tungkol dito? Yes po. So, na-mention na po natin earlier na yung mga different types of poisoning po can be prevented. So, again po, prevention is better than cure. So, dapat po maging toxico-vigilant tayo. Aware tayo sa surroundings natin. Aware tayo sa mga chemicals na we do purchase online. Yung mga nabibili po natin na sobrang, syempre, ang dami na ngayon po no, na social media platforms po no, na may mga benta-benta. So, make sure po na legitimate ito, registered din po, and kung pwedeng FDA approved po yung mga products na nabibili po natin. And then for our chemicals at home, mga gamot po natin, please store them properly, no? Kung pwedeng nasa pinakataas na cabinet, nakalock, and away from the children. Basa-basa rin sa mga label po, Doc, no? Yes, read the labels po talaga always. Ayan. Oras po natin, 8:19 ng umaga. Naku, maraming salamat po sa naging guest Thank you natin po. ngayon. Doc, marami po kaming natutunan sa inyo at napukaw sana ang ating gobyerno talaga no, kung nakikinig sila sa atin ngayon. Again, yes po, Doc? Yes po. You can actually join us din po, no? So we will be conducting this Poison Prevention Week po this last week po ng June. And then we actually have a fun run din po. So yung Veneno fun run po natin na mangyayari po sa June 27 din po. And then beforehand po, within that week, medyo marami din po tayong activities po na gagawin. For sure, ipopost nyo po yan sa ZCMC Poison, ano po ninyo Yes, page? opo, nasa page naman po siya. I-announce po natin yan. Sige po. Opo. Oras natin 8:20. Maraming salamat po sa naging guest natin Thank you ngayon from ZCMC. Thank you very much po. Isang toxicologist, Dr. Fatima Ayesa Inkangan. God bless you po, Doc. Likewise po, ingat. Thank you. Ayan. Oras po natin mga kaibigan, 8:20 ng umaga. At para po sa ating pag-isipan natin, pag-isipan natin.
Pag-isipan po natin, itigil na po natin yung walang walang pakialam po sa mga nasa paligid natin. Kailangan po ay maging conscious po tayo, lalong-lalo na kung tayo ay may mga kasamang bata at kahit po mga senior citizen o yung mga PWD na maaring may mabunot, may makain, may mainom para po sila ay malason. Simulan po natin ang ugaliing basahin din po lahat ng label at kumonsulta lagi sa ating eksperto para makaiwas sa pagkalason. Lumayo po tayo sa mga quack doctor at ipagpatuloy po natin ang pagbabantay muli sa ating mga bata at paglalagay ng mga gamot at kemikal. Dapat nasa ligtas na lugar yan para po tayo ay makaiwas at maging mas mabuti po ang ating pamumuhay, ang ating kalagayan. Ayan po, oras natin 8:21 ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging tagapakinig ngayon, sa ating naging guest. At syempre, bago po tayo magtapos, tayo ay manalangin. Manalangin po tayo, aming Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa patuloy po ninyong paggabay at pag-iingat sa amin. Maraming salamat po sa aming mga doktor mula po sa Zamboanga City Medical Center na patuloy pong nagseserbisyo para sa mga tao, para po sa mga mahihirap. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalusugan, mabuting kalusugan na ibinibigay niyo po sa kanila sa mahabang pasensya na kahit po minsan marami na po silang nasasakripisyo sa kanilang personal, sa kanilang pamilya, sa kanilang oras, mismo sa kanilang kalusugan, tulog, nasa sakripisyo, pero nandyan pa rin po sila lagi para tumulong sa mga pasyente na nangangailangan po ng kanilang tulong. Lord, we pray that you will continue to bless them, protect them, guide them, Panginoon, nang marami pa po silang magawa para po sa Zamboanga Peninsula at sa mga pasyenteng pwedeng lumapit sa kanilang ospital. Lord, we pray nabigyan nyo rin po ng wisdom ang lahat sa amin, lalo na po yung mga nasa loob ng bahay na may mga kasamang bata, mga matatanda, PWD, at kahit sino man po na sana po maging mindful kami sa mga gamit na nasa paligid namin nang hindi po ito mag-cause ng problema. Mahirap po ang buhay ngayon, mahirap po, Panginoon, kung mapadpad pa kami sa ospital dahil lang sa aming negligence. So we pray for wisdom na lahat po kami, bawat isa sa amin ay magtulungan paano po namin iingatan ang aming sarili. Lord, naging dahilan din po ang aming discussion ngayon para, Lord, makita namin kung ano ang kakulangan ng aming gobyerno. Ang dami po sana naming pera, Panginoon. Maraming pera ang Pilipinas pero hindi po napupunta sa tamang mga proyekto, sa mga tamang tao, lalo na po sa mga poor sector, sa mga lugar na malalayo. Lord, we pray na magsisimula po ang pagtatama nito sa pamamagitan ng pagboto rin namin ng tama sa mga tao. And we pray, Lord, for justice, hustisya, Panginoon, sa mga hindi nakaranas ng mabuting serbisyo sa mga ospital, kahit sa anumang mga ahensya o kagawaran ng gobyerno dahil nga po sa corruption na nangyari. We pray, Lord, na sa madaling panahon magkaroon po ng clarification lalo at magkaroon po, Panginoon, ng justice kung saan may mga talagang makukulong. Huwag niyo hayaan, Lord, na madadaya po kami ng mga taong gustong magmaniobra, gumawa ng anomalya o gaya, Panginoon, baliktarin ang katotohanan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na forever silang mag-prevail sa mundong ito. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng discernment sa mga balita ngayon, kung sino ang dapat paniwalaan, na hindi rin kami mag-cause ng problem, pero maging cause po kami ng solution. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin, sa bawat isa sa aming tagapakinig. Gabayan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang may posisyon sa aming gobyerno, ang aming mga barangay tanod, barangay kapitan. At kami din po, Panginoon, maging mabuting mamamayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Oras natin 8:25 ng umaga muli. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Hanggang sa muli po ha, bukas samahan niyo po kami dito sa ating programa. At susunod na po ang ating programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Gusto ko munang batiin ang ating PHU Zamet. Buen salud. Thanks Doc Fabi Inkagan for the very helpful information. Sabi rin ni Tristan Gulay, buenos dias Ate Sara. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At syempre again, susunod na ang serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincauman. Magkaninigan po tayo muli bukas dito alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mito Labing kasama ang ating technician Kuya Romel Paulino. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano ang